Hi, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat News Updates at ito ay pinamagatang kakapasok lang. Grabe to. Sa wakas kumanta na si Robles, tinuro si Tamba. Kasabot pala. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang balitang ito at bigyan natin ng reaksyon tong hatid ni Banat News Updates. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, credits sa Sir Badong Arateles, itong boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Tuloy natin. Nauna pang imbestigahan ng Senado. Ito pong tungkol sa PCSO. Hindi ko naman sinabing huwag mag-imbestiga sa PCSO, pero ito po yung immediate concern ng mga Pilipino, no? Yung tungkol po sa People's Initiative. Ang dami na pong issue. Bakit hindi po ito ang inuna, no? Meron pa po pangako akong ano yan, yung teorya ko dyan, baka hindi kaya gusto na lang nila na ito na lang pag-usapan natin yung PCSO kasi di ba, tapos biglang bubulaga na lang sa atin na okay na lahat ng may kinalaman sa People's Initiative. Ikalawa ko pong katanungan, Parang ito yung pinaparating ni Sir Badong na medyo inililiko nila yung topic, no, habang nagkakapirmahan, no, para madaling mapapirmahan. Hindi natin pag-usapan to para tutukan natin tong PCSO. Ganun. So magulat ka na lang, hala, pagtalikod namin pirmado na pala. bakit po congressman pa rin yung nagpapaliwanag tungkol sa People's Initiative? Tsaka hindi po ba akala ko malinaw na po yung kasunduan, no? Akala ko malinaw na yung kasunduan na ang isusulong na lang yung CONAS ng Senado. At ay saka pong katanungan, ano po ba talaga yung need? Bakit magchat-chat tayo ngayon samantalang umaharap po tayo sa napakarami po nating problema? Nag-imbestiga po sila sa PCSO. Hindi ko po alam kung ano po ang gusto nila rito sa PCSO. Nagtataka yata sila dahil tama nga naman, no? Ang dami pong tumatama sa loto ngayon. Unlike before, may mga ilang linggo na walang tumatama, no? Naalala niyo yun, yung taya tayo ng taya tapos palaki ng palaki. Ngayon, magkasunod na araw, may parehong malalaki, may tumama. Parang ang sarap tumaya sa loto ngayon, no? Ako nga nati-trigger na akong tumaya sa loto. Malo nyo swerte yun, di ba? Kaya lang, pwede, Pero sana patas pag patas, no? pwede naman yan, no? Kaya lang, parang sa tingin ko, yan ba dapat natin pag-usapan? O PCSO lang po yan, kung may mandurugas dyan. Siguro pwede rin. Kaya lang, ang tingin ko dapat inuna nila itong People's Initiative. Okay, tuwan-tuwa po si... Ngayon, ang latest po, yung tumama yata, umamin yung mga taga PCSO na dinuga nila o dinoktor nila yung damit. Siyempre, may paliwanag. Tapos, pupunta sila sa executive session para ibulgar doon kung sino-sino talaga yung mga tumama at i-confirm po nila. Madali lang naman po, no? Madali lang po yan, eh. Pero, yung timing din, no? Para saan po ba yan? Pan-divert po ba yan dito sa... hindi ko naman kayo nakasuhan. Nagtatanong lang po. Kasi ang tingin ko, dito interesado yung mga tao, no? Bakit tuloy pa rin? Kasi ano naman na mangyari, madali lang po yan PCSO. Patutunayan nyo lang na totoong tao yung nanalo. Ipoproduce nyo lang yung mga ticket, di ba? Saan tumaya? Ang dali lang po niyan. Ako sa tingin ko, napakadali po niyan. Yung tao, kakusapin nyo, executive session, ayaw pwede naman yung protection niya. Ayun yung pakilala, pwede saan naman. siya tumaya? Di ba? Tapos i-trace doon kung may tumayagan ganun. Asan yung ticket? Alam ko, hindi ka pwedeng kumubra na walang ticket dahil yung mausapin dati, na-plancha yung ticket, hindi na nakakubra eh. O nabasa yung ticket, hindi na nakakubra. Kaya nga, yan po ay siguradong may ticket. Dali lang po i-trace yan. Kung talagang, malay nyo nga naman, nagkataon na magkasunod na araw, tinamaan, malalaki pareho. Tapos, pag wala talaga, binola lang yung mga senador, pakulong na agad. Ganun lang kabilis. Tayo rito, kasi importante po ito, pagbabago po ng konstitusyon. Yan po kasi ang involved dyan. PCSO, yung mga taong tumama,
na di umano ay may duda. O kung napatunayan nila na sila ay tumaya sa ganitong istasyon, dali lang po siguro i-trace niyan. Ito yung ticket. Yan ba ay galing dyan? Madali po yan kasi may mga resibo yan. Kaya Kumbaga sinasabi dito, wag nang masyadong pag-usapan tong PCSO na to. Kumbaga madali lang ma-resolve yan kung gugustuhin nila. Madali nilang malaman kung may nanalo talaga o wala. Ngayon kung wala talaga na sinasabi nilang may nanalo, di ipakulong. Diretso kung may nanalo, di ilabas. Kumbaga i-trace yun ang pinaparating ni Sir Badong. Dahil mas marami pang problema, no, na dapat harapin, na dapat pag-usapan. Lalong-lalo na is, 'di ba, nagkakaroon ng pagbabago ng mga saligang batas natin. No, 'yun ang dapat unahin. Dahil mas makakaapekto 'yun sa bansa natin. Parang ganyan ngayon napaparating dito na nagkakaroon ng lansihan na ang pag-uusapan PCSO tapos magugulat ka na lang, biglang jaran, pasado na. 'Di ba? tapos pag wala, nagkabulahan. O, alam nyo na dapat gawin. Anyways, ito po sa akin ang pinaka-importante. No? Ilang araw na po, tuloy pa rin. No? Yung Comelec po nagsalita ngayon, tumatanggap po sila at meron pong silang tinatanggap. Ibig sabihin may nagsasubmit. O, marami tayong nabinbin na katanungan. Panay tanong po ang kasi wala po talaga akong kasagutan dito. No? Real talk. Okay. Si Subiri naawa ko kasi pinoproject niya na sa kanya susunod yung Kongreso sa CONAS. Pero ang realidad, wala pa siyang meron na siyang na-draft na 'di ba, yung resolution. Hindi naman pinag-uusapan sa HOR. So parang binabaliwala, no? Baliwala lang doon. Wala pa naman din dito na aprobahan. Sabi nga ni Senator Amy, kami ba'y parang wala ko nabalitaan na kinonsulta kami dyan. Parang minadali lang ni Subiri, siya lang mag-isa. Anyway, ang maliwanag po, ayon na rin sa Comelec, tuloy-tuloy po yung nagpapapirma. Ito po, dinideny na po ngayon ng mga congressman na So, meron pa rin talagang mga nagpapapirma ngayon. Aba? Hindi pa humihinto kahit nagsalita na yung Pangulo. Aba. Sila yung involved dyan sa pagpapapirma na yan. Ngayon, kung hindi sila involved at meron na po lumabas na grupo yung pirma, di ba? Yun daw yung mga proponents. Ang tanong ko po dito sa mga proponents, una, ito po, basahin ko lang muna tong sinabi ni Salceda. Lumabas po to sa Politico. Sabi ni Salceda, ito yung development. As House Committee on Ways and Means Chairperson, Representative Joey Salceda confirms. Kinumpirma niya po. Ngayon po to ito po ay lumabas ngayong January 18. Okay. Congressman Salceda confirms the People's Initiative push for mid-2024 plebiscite on proposed charter change navigating a tight timeline ahead of the 2025 election. So yung target po nila, mid-2024 magkaroon ng plebiscite. Wala na pong problema dyan. Bakit? Bakit po walang problema, pirma na lang ang kulang? Bakit po? Ayon na rin kay Senator Amy Marcos, nalusutan kami. Yung Senado daw nalusutan, nailusot nila yung budget para daw, di umano, para dito sa plebiscite sa Chacha ng 12 billion. Yan, Para-paraan no? sabi yan ni Senator Amy, nalusutan kami. Ngayon, kung nalusutan kayo, hindi nyo na po ba mahahabol? Kung hindi nyo na mahahabol, walang problema yung Comelec. Kasi ang Comelec, bibigyan sila ng budget. Kinakailangan nilang gastusin yung budget na yun. Ay, binigyan na pala sila ng budget. 14 billion po ang budget ng Comelec at wala naman pong nakatakdang eleksyon ngayon 2024. Yan po yung nakatakda. Tinakda po nila. So, alam po ng Congress na mayroon magaganap na kung sino man po yung nagsingit niyan. Sabi ni Senator Raymond, nasingitan kami. Kung sino man po yung nagsingit niyan, alam po nila na matutuloy po yung plebisito para dyan sa People's Initiative na yan. Okay, ikalawa. So ito po isa-isayin natin yung mga sinabi Talagang pilit nilang gusto isulong. Alam mo naman kasi, talagang resulta kung ano 'di ba? Kung bakit gusto isulong yan Kahit inaayawan,
kahit maraming kumukontra, 'di ba? Kasi kung maganda ang ano niyan, magiging resulta niyan, tapos hindi pinayagan, okay na sa'yo. Pero kung meron ka pang ibang agenda na gusto mong matupad, na natatakot ka, na baka pagdating ng araw is sila ang maapektuhan, yung mga pansarili nilang interest, is isusulong mo yun para hindi kayo maapektuhan. 'Di ba? Wala kayong pakialam sa taong bayan, basta yung kung sarili natin pang interest, ituloy natin. Dapat hindi ganun. Representative Joey Salceda. Representative Joey Salceda confirms People's Initiative aiming for mid-2024. So, kumpirmado po ng isang mataas na tungkulin na congressman na yung target ng People's Initiative ay mid-2024. So, June, July. Ngayong taon na to. Okay. Plebiscite on proposed charter change. Ikalawa, proponents target the timeline before July to avoid overlap with the October filing of certificates of candidacy for the 2025 election. Uunahan nila yung filing of certificate of candidacy for 2025 election. Dapat mauna to. Dahil pag nauna yun, dapat maglingkod yun. Ang gusto nila, mauna yung charter change bago yung election. Kasi pag nakapag-elect na, hindi na nila pwedeng bawiin yun. Maglilingkod ng yung congressman, mayor, governor, lahat ng may elect doon dapat maglingkod. Thank you very much na kay Ryan Locte. Nakakagalit yung plebisito na yan. Dami pwedeng puntahan ng pera. Correct. 12 billion po ang pinag-uusapan natin dito. Laki, no? Okay. Salceda expressed confidence on achieving the required signature. So sabi ni Salceda, naniniwala siya na makukuha yung required na signature. Okay. Anticipating surpassing the 12% total registered vote. So naniniwala siya na malalagpasan pa yung 12%. Ang una kong katanungan, kung hindi po mga congressman yung nagtatrabaho dyan, katulad ng sinasabi ngayon ni Tulfo, sinasabi rin ni Amy, at sinasabi po nila yung official, pirma, yung grupong pirma. No? Okay. Ang una kong katanungan, kung wala pong kinalaman yung mga congressman dyan, bakit si Joey Salceda na isang congressman ang nagbibigay ng mga dates kung kailan matatapos, kailan yung target? No? So, Alam na alam dito niya. si Joey Salceda o close in contact siya dito sa proponent. Yung sinasabi nilang proponent niyan, yung pirma. No, yung mga grupo yan ng nagpapapirma. Okay. So yun yung una ko eh. Kaya ang hirap pong paniwalaan na walang kinalaman dito yung mga congressman. Pero given, no? Ito po. Sige. Wala kayong kinalaman. Oo, kasi kung may alam ka, ibig sabihin, alam mo yung date, alam mo yung ganito, ibig sabihin, alam mo yung plano nila. No? Hindi naman pwede sabihin mo, hinulaan ko lang yan, gantong date. Hindi ka na magsasalita ng ganun. Pero ayaw pa ituro yung main source. Parang, source na yan eh. Napahamak sino. Sino ba talaga yung source niyang pirmahan na yan? Who's that? Pirma talaga yung may kinalaman dyan. Okay. Ang tanong ko sa pirma, yung proponent po ng nagpapapirma nito, ayoko nung PSO talakayin kasi ayoko i-divert yung issue natin. Madali lang po yung PCSO. Ang dali lang punto ko yun yan. Tama yung sinasabi ni Tulfo, sino yung mga nanalo. Pakita, alamin nyo lang kung totoo yung ticket o hindi. Puntahan dun sa outlet kung talaga naglabas sila. Meron naman sigurong ano yun. Dito lang po tayo. Hindi natin pakikialaman yan. Okay. Yun yung una, di ba? Okay. Palagay na natin, wala talaga silang kinalaman. Kunwari, naniniwala tayo na walang kinalaman yung congressman. Gaano po kalawak itong pirma na organisasyon? Ilan po ang miyembro nito para nakakalat kagad sila sa Pilipinas? Kasi December lang po yan. No? Kung yan po ay NGO, walang kinalaman sa gobyerno, paano po sila mabilis na nakapagpapirma? Ganun-ganun lang eh. No?
No? Ang bilis eh. Kung wala pong kinalaman ng gobyerno, congressman, mayor, Saka wala hindi naman kikilos siya ng ganyan na walang tao talaga sa likod niyan eh. Na alam na meron talagang impluwensya na malakas. Di ba? Na gusto talaga isulong yan. Di ba? Kung sino-sino lang ang gumagawa niyan is hindi naman ganun kabilis. Yung mga pirma yan, hindi naman ganun. Pero eto malakas ang loob. Di ba? Ibig sabihin, sino ba? Yun ba? Kasi, ano na? Pirma reveal. Parang reveal na. Di ba tayo nagiging curious tayo Di ba? Siyempre, hindi naman maglalakas ng loob ng ganyan yan kung wala. talaga. Ibig sabihin, sarili lang sikap tong mga organisasyon ng pirma. Gaano kalawak yung pirma? Bakit hindi po natin sila kilala? Ikalawa kong tanong, ilan yung tauhan, ilan yung kumikilos? Ibig nyo sabihin, lahat nung nagpapapirma, lahat, sabay-sabay to, hindi po to yung Quezon City muna, tapos lilipat sa Maynila, hindi po Sabay-sabay po, may nagpapapirma sa Quezon City, sa Albay, sa buong Pilipinas po, may nagpapapirma na sabay-sabay. Gaano kalawak yung manpower nitong pirma na to, kung pirma talaga to at hindi gumagamit ng gobyerno. O, di ba? Unong yan. Ikalawang tanong, sino ang nagpupundo rito? Yun. No? Sino yung leader niyang pirma? Sino yung kung sabay-sabay po yan sa Pilipinas, sabi nga sa inyo, Xerox lang. Xerox ng papipirmahan. Milyon-milyon na po yan. Sino po nagpupondo dyan? Sino yung nagpapasweldo sa mga tao kung hindi yan gobyerno, yung mga tao na yan? Kung i-deny ninyo ng mga barangay yan o kung Hindi naman sila kasi mga barangay pwedeng official, maliit na malamang tao lang dapat yan Kasi people's initiative sila Sino yung nagpapapirma? Kung maniniwala tayo na walang government involvement dyan, hindi involved yung mayor, hindi involved yung congressman, sino yung nakakalat? Bukod sa mayor, congressman, government, Sino? pa yung nakakalat sa buong Pilipinas na grupo? Pirma? Dami namang pirma niyan. Ang dami namang ng grupo na yan. Eh di dapat Magpapakilala yan pag nabuo na yung pirma niya. 3 congressman yan kung talagang may grupong ganyan. Di ba? Okay. Yan po ang dapat pag-usapan dito. Bukod pa po dun sa totoo bang may nagbayad, totoo bang nangangako kayo ng ayuda. Kaya po immediate yan Kasi bakit po immediate? Pag tayo po nainganyo dito na makinig sa PCSO, katulad po ng gusto nila na ito nila pag-usapan natin. Tignan yung target Yun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arrateles. Ngayon mga katunay, sino ang talagang nasa likod? Ayaw na natin magsalita, pero kayo mga katunay, sino ba talaga? Comment lang po kayo sa comment box ko, di ba? Kung sino talaga ang nasa likod. The man behind the scene. Comment na po kayo mga katunay sa inyong mga sasabihin tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.